nadiskubre ng isang stewardess ang isang inabandonang bata sa first class seat sa eroplano. Pero nang mabasa niya ang liham na iniwan kasama ng kaawa-awang bata, ay halos maniga siya at hindi makapagsalita. Ang sinag ng umagang araw ay sumisilip sa mga bintana ng eroplano, nagbibigay ng mainit na liwanag sa mga pasaherong nagsisimula ng umupo sa kanilang mga upuan. Ang Flight 247 mula Jakarta papuntang Sydney ay naghahanda na para sa paglipad. Samantalang, puno na rin ang mga first class sa eroplano na merong kanya-kanyang tahimik na aktibidad na ginagawa. Ang babaeng si Amelia Hart ay isang veteranang stewardess na may 10 karanasan sa ganitong trabaho, ay mahinahong gumagalaw sa pasilyo. Tinitiyak na komportable ang lahat. Ang kanyang malinis na uniforme at magiliw na disposisyon ay nagbibigay ng kapanatagan sa maraming madalas na biyahero na nakakakita sa kanya. "Magandang umaga po, Mr. and Mrs. Collins," bati ni Amelia sa isang matandang mag-asawa na may mainit na ngiti. "May kailangan po ba kayo bago tayo umalis?" tanong niya pa. "Okay lang kami, iha. Salamat," sagot ni Mr. Collins. Ibinalik ang ngiti sa babae na may kasamang tango ng pasasalamat. Tumango si Amelia at nagpatuloy sa kanyang pag-ikot. Ang kanyang mga mata ay palaging nagmamasid sa bawat upuan. Halos puno na ang first class. Mga negosyanteng abala sa pag-abubot ng kanilang daladalang mga laptop at ilang turista na natutulog na. Sa kanyang pagdating sa huling hilera ng first class, may isang hindi karaniwang bagay ang nakatawag sa kanyang pansin. Sa upuan ng 1A, may isang sanggol na hindi hihigit sa ilang buwan na nababalot sa malambot na asul na kumot. Walang mga matatandang kasamang bata. Mabilis na kumabog ang puso ni Amelia. "Paumanhin," sabi ni Amelia sa isang pasaherong malapit. Isang lalaki na medyo maedad na, naabala sa pagbabasa ng isang pahayagan. "Sa inyo po ba yung sanggol na to?" tanong niya sa lalaki. Ngunit tumanggi ang lalaki na nalilito. "Hindi, bakit? Hindi ko alam kung kaninong sanggol yan," saad ng lalaki. Naguguluhan man, maingat na nalapitan ni Amelia ang sanggol. Mahimbing itong natutulog. May payapang ekspresyon sa kanyang munting mukha na may maliit na hibla ng maitim na buhok na sumisilip mula sa ilalim ng kumot. May nakatuping piraso ng papel na nakaipit sa kumot na para bang maingat itong inipit para hindi mahulog. Tumingin sa Amelia sa paligid. Umaasa na may magulang na nagmamadaling bumalik sa kanilang upuan. Ngunit nanatiling kalmado ang cabin at walang sino mang mukhang nawawalan ng anak. Sa lumalaking pagkabahala, maingat niyang kinuha ang papel na naglalaman ng mensahe at binuksan ito. Mabilis na binasa ng kanyang mga mata ang mga salita. Ngunit pagdating sa huling pangungusap, natigil ang kanyang hininga. Nawala ang kulay sa kanyang muka at siya'y natulala. Hindi makapagsalita. Ang nakasaad sa sulat ay ganito: "Para sa sino mang makakabasa nito. Ang batang ito ay si Emily. Anak ko siya. Ngunit hindi ko na kayang alagaan siya. Pakiusap. Bigyan niyo siya ng magandang tahanan at pakiusap. Ingatan niyo siya mula sa kanyang ama, si Mark Johnson." Mabilis na tumakbo ang isip ni Amelia habang sinusubukang intindihin ang mga impormasyon. Mark Johnson. Pamilyar ang pangalan na ito, ngunit hindi niya matandaan kung saan niya ito narinig. Ano kaya ang nagtulak sa isang ina na iwan ang kanyang sanggol sa eroplano? At bakit ang pangalan na Mark Johnson ay nagbibigay ng kilabot sa kanyang gulugod? Napansin ng kanyang kasamahan, si David, ang kanyang maputlang muka at agad na lumapit. "Amelia, ayos ka lang ba? Bakit ganyan yung mukha mo? Anong nangyari?" Naibigay lang niya ang sulat. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Agad itong binasa ni David. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa pag-aalala. "Napakaseryoso nito," sabi niya ng tahimik. "Kailangan nating ipaalam ito sa kapitan at kontakin ang mga otoridad paglapag natin." Tumango si Amelia at sa wakas ay muling nanumbalik ang kanyang boses. Oo, tama ka. Ngunit sa ngayon ay kailangan nating alagaan si Emily." Sumang-ayon si David at pareho nilang tinignan at inalagaan ang sanggol na nagsisimula ng magising. Binuksan ni Emily ang kanyang mga mata.
Nagpakita ng mga nakabibighaning asul na mata na tila tumago sa kaluluwa ng babae. Naramdaman ng stewardess ang hindi inaasahang bugso ng proteksyon na kailangan niyang gawin para kay Emily. Hahawakan ko muna siya. Mahinang saad ni Amelia. Kinuha ang sanggol ng may sanay na kilos. Umiyak si Emily at yumakap sa balikat ni Amelia. Ang maliliit na daliri ay kumapit sa kanyang kwelyo. Habang nagsisimula ng gumalaw ang eroplano sa runway, hindi maalis ni Amelia ang pakiramdam na ang biyaheng ito ay magiging kakaiba sa lahat ng kanyang naranasan. Siya at si David ay tahimik na ipinaalam sa kapitan ng sitwasyon na sumang-ayon na makipag-ugnayan sa mga otoridad sa Sydney. Samantala ay inutusan naman ang natitira pang ibang mga crew na wag munang ipagkalat ang insidente upang hindi mag-alala ang mga pasahero. Sa buong biyahe, pinanatiling malapit ni Amelia si Emily. Pinapainom ng gata sa bote na natagpuan sa diaper bag na naiwan sa upuan kasama ng bata. Ang bag ay naglalaman ng lahat ng kinikailangan ng bata mula sa diapers, gatas, ngunit walang iba pang pahiwatig kung sino ang nag-iwan sa sanggol o kung bakit niya ito ginawa. Habang lumilipad ang eroplano patungo sa mga ulap, may higpit na hinawakan ni Amelia si Emily. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at alalahanin. Sino ba itong misteryosong si Mark Johnson? Bakit kailangang iwan ng nanay ni Emily ang kanyang anak ng ganoong kadesperadong sitwasyon? At higit sa lahat, ano ang mangyayari kay Emily ngayon? Alam ni Amelia na darating din ang mga sagot, ngunit sa ngayon, nakatutok siya sa agarang gawain. At ito ay panatilihing ligtas at komportable si Emily. Nagpatuloy naman ang biyahe ng maayos, ngunit para kay Amelia, ang paglalakbay ay nagkaroon ng bago at hindi inaasahang kahulugan. Mabagal na lumipas ang mga oras habang lumilipad ang Flight 247 sa taas ng mga ulap. Patuloy na inaalagaan ni Amelia sa Emily at unti-unti niyang nararamdaman ang mas malalim na pagkapit ng sanggol. Ang inosenteng karisma ni Emily sa kanyang malalaking asul na mata at malumanay na pagngiti ay tila nagpapakalma sa abalang stewardess. Sa isang sandali ng katahimikan sa kanyang tungkulin, umupo si Amelia sa isang tahimik na sulok sa eroplano. Maingat na niyuyugyog si Emily. Lumapit si David. Ang kanyang noo ay kunot sa pag-aalala. May balita ba mula sa kapitan? Tanong ni Amelia. Halos pabulong na ang kanyang boses. Tumango si David. Nakausap niya na ang ground control. Ang mga otoridad sa Sydney ay naghahanda na para sa ating pagdating. Naghihintay na ang child services at ang pulisya sa gate. Huminga ng malalim si Amelia. Pinaghalo ang pakiramdam ng ginhawa at pag-aalala. Sana mahanap nila yung nanay niya. Napakakakaiba ng sitwasyong ito. Bakit kaya iiwan ng isang nanay ang kanyang sanggol sa eroplano? Nagkibit balikat si David. Mukhang litong-lito rin. Baka dahil sa desperasyon? Takot? Hindi natin alam hanggat hindi pa natin natutuklasan. Habang sila'y nag-uusap, biglang yumanig ang eroplano at ang seatbelt sign ay nag-ilaw na may kasamang alarma. Kaya naman, mabilis na hinigpitan na Amelia ang kanyang hawak kay Emily na nanatiling tahimik sa kabila ng pag-alog ng eroplano. To all the passengers, your captain is speaking. Biglang nagsalita ang isang kalmadong boses sa intercom. Nakakaranas po tayo ngayon ng di inaasahang turbulence. Mangyaring bumalik muna po kayo sa inyong kinaupuan at ikabit ang inyong mga seatbelt. Nagpalitan ng tingin na puno ng pag-aalala sina Amelia at David. Susuruin ko yung mga pasahero, titingnan ko muna yung mga kalagayan nila. Sabi ni Amelia na maingat na tumayo. Tumango si David. O sige, ako na munang bahala kay Emily. Mukhang gusto niya na rin naman ako eh. Dagdag pa niya na may kaunting ngiti. Kinuha ang sanggol mula sa mga braso ni Amelia. Bumalik si Amelia sa cabin. Ang kanyang profesional na ugali ay matatag. Gumalaw siya sa pagitan ng mga pasilyo. Nagbibigay ng kasiguraduhan sa mga pasahero at tinitiyak na lahat ay ligtas. Pero lumakas pa ang turbulence. Nagpatuloy ang pagyanig ng eroplano. Kumapit siya sa mga overhead compartment para sa balanse. Ang kanyang isip ay hindi lumalayo sa sanggol
na nasa pangangalaga ngayon ni David. Samantala, yakap-yakap naman ni David si Emily. Ang kanyang mukha ay seryoso sa pag-aalaga. Huwag kang mag-alala, okay lang tayo. Makakayanan natin to. May hinaon niyang bulong sa bata. Habang tumatagal ang turbulence ng eroplano, isang partikular na malakas na pagkalog ang nagpakalambag sa mga overhead bins at nagpatumba ng ilang mga gamit. Nahulog ang ilan sa mga ito. Kumabog ang puso ni Amelia, ngunit pinanatili niya ang kanyang composure. Nilapitan at tinulungan ang isang nag-aalalang pasahero na ayusin ang kanilang mga gamit. Sa wakas, matapos ang tila walang katapusang sandali na iyon, nagsimula ng humupa ang turbulence. Namatay na ang seatbelt sign at isang sabayang buntong hininga ng ginawa ang pumuno sa buong pasilyo ng eroplano. Bumalik na nga si Amelia kung nasaan sila David at laking ginhawa niya nang makitang komportable at ligtas si David at Emily. Grabe yung turbulence na yun. Wika niya na merong nanginginig na boses. Kaya nga pagsang-ayon ni David na ibinabalik na si Emily sa kanya. Pero napakatapang na bata ni Emily. Ngumiti si Amelia pababa kay Emily na nakatingin sa kanya na tila ba'y punong-puno ng tiwala ang bata sa babae. Napakatapang niya nga, tugon ni Amelia. Habang nagpatuloy ang biyahe ng maayos, hindi maalis ni Amelia ang pakiramdam ng kaba na bumalot sa kanya mula nang makita ang liham na iniwan kasama ang bata. Ang pangalan ni Mark Johnson ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kumakapit sa gilid ng isang malayong alaala na hindi niya matukoy-tukoy. Ilang oras pang lumipas, nagsimulang bumaba ang eroplano papuntang Sydney. Ang nervyos ni Amelia ay talaga namang nasa rurok, ngunit nakatuon pa rin naman siya sa kanyang tungkulin. Tinitiyak ang isang maayos na paglapag para sa lahat ng pasahero. Nang lumapat ang mga gulong at tumakbo ang eroplano papunta sa gate, dumating sa kanya ang realidad. Ang susunod na mga hakbang ang magtatakda ng kinabukasan ng batang si Emily. To all passengers, welcome to Sydney. Anunsyo ng kapitan. Mangyaring manatili sa inyong mga upuan hanggang sa mamatay ang seatbelt sign. Salamat sa pagsakay at paglalakbay kasama kami. Nagpalitan ng huling tingin na puno ng determinasyon sina Amelia at David. Tara, dalhin na natin si Emily sa mga otoridad, sabi ni Amelia. Matatag ang boses sa resolusyon. Habang bumababa ang mga pasahero, nanatili ang crew kasama si Emily. Dalawang nakaunipormeng pulis at isang social worker ang naghihintay sa gate. Ang kanilang mga ekspresyon ay seryoso, ngunit mabait. Kayo bang nakakita sa sanggol? Tanong ng isang opisyal. Tumango naman si Amelia. Lumapit na may hawak kay Emily. Oho, ito po si Emily. Natagpo namin siya kasama ng sulat na ito. Sabi niya na inabot ang sulat. Binasa ng opisyal ang sulat. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay bigla na lamang nag-iba. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Kami na ang bahala dito. Mahirap man pero inabot ni Amelia si Emily sa social worker na maingat na niyakap ang sanggol. Sisiguraduhin naming ligtas siya. Pangako ng social worker. Habang pinapanood ni na Amelia at David ang mga otoridad na umaalis kasama si Emily, naglaho ang kanilang damdamin. Ginhawa na ligtas na si Emily. Ngunit may natitirang pag-aalala tungkol sa kanyang kinabukasan at ang misteryo ng kanyang nakaraan. Sa tingin mo ba malalaman natin kung ano ang nangyari? Tanong ni David ng mahina. Sana. Sagot naman ni Amelia. Ang kanyang boses ay may halong determinasyon. Pero sa ngayon, ginawa natin ang lahat ng ating makakaya. Yan lang muna ang magagawa natin. Habang naghahanda silang umalis ng paliparan, hindi maiwasang lumingon na Amelia ng huling beses. Tahimik na hinahangad ang lahat ng pagmamahal at proteksyon para kay Emily. Naglakad sina Amelia at David sa abalang paliparan, pero ang isip nila ay nasa sanggol pa rin, nakabibigay lamang nila sa mga otoridad. Ang kakaibang mga pangyayari sa pag-abandona kay Emily at ang pangalang Mark Johnson ay parang anino na sumasama sa kanilang isip. Kailangan na nating magpahinga, Amelia, saad ni David.
habang tumitingin sa kanyang relo. Bukas pang susunod nating flight. Dagdag niya pa. Tumango naman si Amelia, bagaman malayo sa pahinga ang kanyang isipan. Tama ka. Sige, pumunta na muna tayo sa hotel. Sumakay sila ng shuttle papunta sa hotel na kanilang tutuluyan ng gabing iyon. Sinubukang alisin ni Amelia sa isip ang mga nangyari kay Emily at ang misteryosong sulat. Ngunit hindi siya makatulog. Pagkatapos ng ilang oras na pag-ikot sa kama, nagdesisyon siyang maglakad-lakad. Umaasang ang sariwang hangin ay makapagpapalinaw ng kanyang isip. Habang naglalakad siya sa tahimik na mga kalsada ng Sydney, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Mensahe ito mula sa kanyang nakababatang kapatid na si Claire na nagtatrabaho bilang mamamahayag sa may syudad. O Ate Amelia, kumusta ang flight mo? May nangyaring kakaiba? Tanong nito. Nag-aatubili sa Amelia bago sumagot. Hindi sigurado kung ikikwento ang kakaibang pangyayari ng araw na iyon. Ngunit kailangan niyang may pagsabihan. O Claire, ka pala yan, kumusta ka? Hay nako, hindi ka maniniwala. Nakakita kami ng sanggol na inabandona sa first class na may sulat na binabanggit ang pangalang Mark Johnson. Kilala mo ba o pamilyar ba sa iyo yung pangalan na yun? Halos sumagot agad si Claire. Mark Johnson? Ang pamilyar ng pangalan na yan ah. Huwag kang mag-alala. Magre-research ako tungkol sa kanya at babalikan kita. Nakaramdam ng konting pag-asa si Amelia. Bumalik siya sa kanyang kwarto sa hotel at sa wakas ay nakatulog na. Kinaumagahan, nagising siya sa maraming mensahe mula kay Claire. Bawat isa sa mga mensahe ay tila ba mas mahalaga at mas apurado kaysa sa nauna. Ate, may nahanap ako. Si Mark Johnson. Isa siyang kilalang pangalan ng ilang grupo. Isa siyang negosyante na may madilim na nakaraan. May mga sabi-sabi tungkol sa pagkakasangkot niya sa mga iligal na gawain. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring napapatunayan. Talaga namang kakaiba, di ba, na lumalabas yung pangalan niya sa ganitong konteksto. Pero mag-iimbestiga pa ako. Saad ni Claire sa ilan niyang mga mensahe. Nabuhayan ang puso ni Amelia habang binabasa ang mga mensahe ng kapatid. Posible kayang sangkot si Mark Johnson sa isang delikadong gawain? At kung ganun, ano na nga lang ba ang kahulugan nito para kay Emily? Pero naudlot ang kanyang pag-iisip sa katok sa pintuan. Si David ito, mukhang nag-aalala. Ayos ka lang ba, Amelia? Kailangan na nating pumunta sa paliparan. Tumango si Amelia. Ipinakita kay David ang mga mensahe mula kay Claire. Tignan mo to, David. Mukhang hindi basta-bastang tao lang si Mark Johnson. Posibleng isa siyang delikadong lalaki. Binasa ni David ang mga mensahe. Dumilim bigla ang ekspresyon sa kanyang muka. Mas lalong naging komplikado yung sitwasyon. Kailangan nating ipaalam sa mga otoridad ang lahat ng alam natin. Mabilis nilang inayos ang kanilang mga gamit at pumunta sa paliparan. Bago ang kanilang susunod na flight, hinanap nila ang himpila ng pulisya sa paliparan at humiling na makausap ang mga opisyal na humahawak sa kaso ni Emily. Pagkatapos ng maikling paghihintay, pinapasok sila sa isang maliit na opisina kung saan naghihintay ang mga opisyal mula kagabi pa. Salamat sa pagdating. Wika ni Officer Stevens, isang matangkad na lalaki na may seryosong muka. Iniimbestigahan namin ang sulat na nakita niyo sa sanggol. Pero ano bang mababahagi niyo tungkol dun? Ikinuwento na nga ni na Amelia at David ang lahat ng kanilang nalalaman, kabilang ang impormasyon mula kay Claire. Tahimik naman na nakikinig ang mga opisyal, nagsusulat ng kanilang record. Mark Johnson? Tama ba? Sabi ni Officer Steven na nakakunot ang noo. Parang narinig na namin ang pangalan na yun dati ah. Kung siya nga ay sangkot sa pangyayaring ito, talagang magiging mas komplikado itong iniimbestigahan namin. Ano po ang dapat namin gawin? Tanong ni Amelia. Lumalalim ang pag-aalala para kay Emily. Sa ngayon, kami na munang bahala. Sagot ni Officer Stevens. Iimbestigahan namin si Mark Johnson at titignan kung may connection siya sa bata. Sa ngayon, salamat na lang muna sa pagdala ng impormasyon sa amin. Habang umaalis sina Amelia at David sa himpilan, nakaramdam sila ng halong ginhawa at pangamba. Nagawa na nila ang lahat ng kanilang makakaya.
ngunit malayo pa ang pagresolba ng misteryo. Habang sumasakay sila sa susunod na flight, hindi maiwasan ni Amelia ang pakiramdam na nagsisimula pa lamang ito. Ang katotohanan patungkol sa nakaraan ni Emily at ang panganib sa paligid niya ay nananatiling isang malaking katanungan at determinado si Amelia na tuklasin ang lahat, anuman ang maging kapalit. Lumipas ang ilang mga araw. Sa sunod-sunod na flight at hotel rooms, nahihirapan na si Amelia na mag-concentrate sa kanyang trabaho. Palaging nagbabalik sa isip niya si Emily at ang misteryosong sulat. Palagi niyang tinitignan ang kanyang cellphone, umaasang may balita mula kay Claire o sa mga otoridad. Ngunit walang anumang update. Hanggang sa isang gabi, habang naghahanda para sa isa pang mahabang flight, biglang tumunog ang telepono ni Amelia. Sa mensahe mula kay Claire, napatalo ng kanyang puso habang binabasa ito. Amelia, may nahanap pa ako tungkol kay Mark Johnson. Sangkot din pala siya sa ilang mataas na profile na corporate scandals ilang taon nang nakalilipas. May mga hinala pa na sangkot siya sa human trafficking pero wala pang napapatunayan. Mag-ingat ka. Mas malaki ito kaysa sa inaakala natin. Wika ni Claire sa mensahe. Nanginginig ang mga kamay na Amelia habang nagtatype ng kanyang sagot. Salamat Claire. Ipapaalam ko sa mga otoridad tong bagong nalaman mo. Mag-ingat ka rin. Ibinahagi niya ang impormasyon kay David na pareho ring nag-aalala. Kailangan nating mag-ingat. Wika ng lalaki. Kung delikado ang taong ito, maaaring nasa panganib tayo dahil sa pangingialam. Alam ko, sagot ni Amelia, na matatag ang boses sa kabila ng takot. Pero hindi natin pwedeng pabayaan na lang to. Kailangan nating tiyakin na ligtas si Emily. Kinabukasan, bumalik sina Amelia at David sa himpilan ng pulisya. Determinado na sundan ng kaso ni Emily. Sinalubong sila ni Officer Stevens na may seryosong ekspresyon. Iniimbestigahan na namin ngayon si Mark Johnson. Wika niya, habang inaanyayahan silang maupo. Mukhang matagal na siyang nawawala pero may mga tao pa rin naghahanap sa kanya. Kung may connection siya kay Emily, kailangan nating maging maingat. Nakaramdam ng determinasyon si Amelia. Ano ang maaari namin gawin para makatulong? Tanong niya. Sa ngayon ay manatili kayong alerto at nakabantay. Payo ni Stevens. Ipapaalam namin sa inyo ang anumang development sa kasong ito. Pero sa ngayon, ituloy nyo ang inyong routine. Pero maging alerto kayo. Kung may marinig kayong kakaiba, ipagpaalam nyo kagad sa amin. Habang lumalabas sila ng himpilan, nagpalitan ng tingin sina Amelia at David. Puno ng determinasyon. Alam nila na magiging mahirap ang daraanan, ngunit committed sila sa pag-alam ng katotohanan at pagtiyak sa kaligtasan ni Emily. Sa kanilang flight, hindi maiwasan ni Amelia ang pakiramdam ng pangamba na bumalot sa kanya. Ginawa niya ang kanyang trabaho, ngunit ang isip niya ay laging bumabalik kay Emily at sa misteryosong lalaking nagngangalang Mark Johnson. Paulit-ulit niyang inaalala ang bawat detalye ng araw na nakita nila si Emily. Hinahanap ang anumang palatandaan na maaaring nalampasan nila. Habang lumilipad ang eroplano, tumingin si Amelia sa bintana. Ang malawak na kalangitan ay para bang sumasalamin sa walang katiyakan nilang hinaharap, pero alam niya ang isang bagay. Hindi siya titigil hanggat hindi natutuklasan ang misteryo ni Emily at hindi ligtas ang sanggol mula sa anumang panganib sa kanyang nakaraan. Maya-maya pa inaudlot ang pag-iisip ni Amelia dahil kay David. Inabot nito ang isang tasa ng kape. Amelia, ayos ka lang ba? Tanong niya. Kitang-kita ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Tumango naman si Amelia. Nagawang ngumiti ng bahagya. Oo, naisip ko lang lahat ng ito. Ang dami nating dapat isakatuparan at pag-isipan. Huwag kang mag-alala, malalagpasan natin to. Pagtitiyak ni David. Nakaraos na tayo sa mga pagsubok noon, hindi ba? Dagdag pa niya. Mahinang tumawa si Amelia. Pinapahalagahan ng pagsisikap ni David na pag-aanin ng kalooban niya. Oo, ilang beses na nga tayong nakaraos. Talagang iba lang talaga tong klase ng pagsubok na to eh. Iba yung pakiramdam ko. Saad ni Amelia. Habang nagpatuloy ang kanilang flight,
Hindi maiwasan ni Amelia ang pakiramdam ng bagong layunin. Hindi tiyak ang kapalaran ni Emily ngunit determinado si Amelia na maging bahagi ng solusyon. Poprotektahan niya ang sanggol anuman ang kailangang gawin. Malayo pa ang biyahe ngunit handa na si Amelia na harapin ang anumang hamon. Dala ang kaalaman na hindi siya nag-iisa sa kanyang misyon. Kasama si David at mga otoridad na nagtatrabaho sa kaso. Naramdaman niya ang konting pag-asa na sa wakas ay matutuklasan din nila ang katotohanan. At sa paglipad ng Flight 247 sa kalangitan, hawak ni Amelia ang pag-asa. Alam ng mga sagot na hinahanap niya ay naroroon, naghihintay na matuklasan. Lumipas ang mga araw at linggo at patuloy nang nagtatrabaho sina Amelia at David sa kanilang flight schedules habang nananatiling nakikipag-ugnayan kay Officer Stevens. Sila'y nanatiling alerto, palaging nagbabantay sa anumang kakaibang aktibidad na maaaring konektado kay Mark Johnson o sa misteryosong nakaraan ni Emily. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, walang bagong lead na lumitaw at tila'y napunta lamang sa isang stalemate ang kaso. Isang gabi bago sumakay ng flight papuntang Tokyo si Amelia, nag-vibrate na naman ang kanyang cellphone. Ito ay tawag mula kay Claire. "Ate, may nahanap ako." Saad ni Claire. Ang boses ay puno ng pag-aapura. "Nakausap ko ang isang dating kasamahan ni Mark Johnson. Pumayag siyang makipagkita sa iyo pero kailangan mong mag-ingat. Ang pangalan niya ay Liza Turner at may impormasyon daw siya na maaaring makatulong." Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Amelia. "Salamat, Claire. Aayusin ko agad ang pagkikita namin." Paglapag ng kanilang flight sa Tokyo, ipinaalam ni Amelia kay David at sabay silang gumawa ng plano upang makipagkita kay Liza Turner. Nagkasundo silang magkita sa isang tahimik na kapehan sa Sydney kinabukasan. Ramdam nila ang pananabik habang hinihintay ang pagdating ni Liza. Si Liza Turner, isang babaeng nasa 40 taong gulang na, ay may matalas na mata at maingat na kilos na lumapit sa kanilang mesa. Lumingali nga siya bago naupo. "Salamat sa pakikipagkita sa amin." Panimula ni Amelia. Pilit na pinapakalma si Liza. "Pinapahalagahan namin ang anumang impormasyong may ibabahagi mo tungkol kay Mark Johnson." Tumango si Liza. Huminga ng malalim. Mapanganib na tao si Mark Johnson. Dati siyang sangkot sa lehitimong negosyo, pero nabago ang lahat. Nasangkot siya sa mga iligal na gawain at may mga chismis tungkol sa human trafficking. Umalis ako ng masyado ng delikado pero naririnig ko pa rin na sangkot pa rin siya sa mga iligal na transaksyon. Nakatingin ng may pag-aalala sina Amelia at David. "May alam ka ba tungkol sa sanggol na si Emily?" Tanong ni David. Nanlaki ang mata ni Liza. "Si Emily? Ligtas ba siya?" Tanong ni Liza. "Oo, ligtas siya." Pagtitiyak naman ni Amelia. "Pero kailangan naming malaman ang koneksyon niya kay Mark Johnson. May iniwang sulat ang ina niya na humihiling na protektahan namin siya mula kay Mark." Nakita ang ginahawa sa mukha ni Liza. Desperada na ang nanay ni Emily, si Rachel, na protektahan ang anak niya. Natuklasan niya kasi ang mga iligal na gawain ni Mark at gusto niyang kumalas. Alam niyang masyado siyang marami ng nalalaman at hindi siya papayagang umalis ng basta-basta na lamang. Tinulungan ko siyang maglaho pero hindi ko alam na may anak siya. Naging mabilis ang takbo ng pag-iisip ni Amelia. "Alam mo ba kung nasaan si Rachel ngayon?" Umiling si Liza. "Hindi, pero mabibigyan kita ng pangalan ng ilang tao na maaaring may alam. Mag-ingat ka. Maraming mata si Mark." Matapos isulat ni Liza ang ilang pangalan at address, tumayo na siya para umalis. "Good luck sa inyo. Sana mahanap niyo si Rachel at maprotektahan si Emily." Nagpasalamat sina Amelia at David. Mas pinatibay ang kanilang determinasyon. Agad nilang ipinasa ang impormasyon kay Officer Stevens na nangakong susuriin ang mga lead. Kinabukasan, tumawag si Officer Stevens na may balita. "Nahanap namin ang isa sa mga kontak ni Rachel. Kumpirmado nilang nagtatago siya pero hindi sigurado kung saan. Papalapit na kami." Nakaramdam si Amelia ng kaunting pag-asa. "Salamat po, Officer. Pakisabihan kami sa mga susunod na balita."
Samantala nagpadala na naman si Claire ng isa pang mensahe na nakakatakot ang nilalaman. Ate, may nahanap akong bagong larawan ni Mark Johnson. Nasa Sydney siya. Mag-ingat ka. Bumilis ang tibok ng puso ni Amelia. David, kailangan nating maging alerto. Nasa Sydney si Mark Johnson. Nagpatuloy sila sa kanilang mga flight na may mataas na antas ng kamalayat. Palaging nagmamasid sa anumang senyales ng panganib. Hanggang sa isang gabi, habang paalis si Amelia sa paliparan, napansin niya ang isang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa malayo. Kinabahan siya nang makilala ito mula sa larawan na ipinadala ni Claire. Si Mark Johnson iyon. Sinubukan niyang manatiling kalmado. Mabilis na naglakad papunta sa mas mataang lugar at tinawagan si David. David, nakita ko siya, si Mark Johnson. Pinagmamasdan niya ako. Tensyonado naman ang boses ni David. Nasaan ka ngayon? Papunta ako sa hotel. Magkita tayo doon. Nagkita sila sa hotel. Parehong nervyos. Tinawagan ni Amelia si Officer Steven upang i-report ang nakita. Manatili lang kayo dyan. Payo ni Stevens. Magpapadala kami ng tao para bantayan kayo. Huwag kayong makikipag-ugnayan sa kanya. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon at pagbabantay. May mga opisyal na nakatalaga ng palihim malapit sa hotel at sa paliparan. Nagpatuloy sina Amelia at David sa kanilang routine. Sinusubukang magmukhang normal habang nagpapatuloy ang investigasyon. Isang gabi, pagbalik ni Amelia sa kanyang kwarto, nakakita siya ng isang sobre na nakaipit sa ilalim ng pintuan. Sa loob nito ay may sulat. Tigilan mo yung pangingialam mo o may mangyayaring masama. MJ. Ito ang nakasaad sa sulat. Nanginginig ang kanyang dugo habang binabasa ang pagbabanta sa kanya. Agad niyang tinawagan si Officer Stevens at pinakita ang sulat. Ito ay nagpapatunay na binabantayan kanya. Sabi ni Stevens, seryoso ang ekspresyon. Papalakasin namin ang seguridad pero kailangan nating agad mahanap si Rachel at Emily. Kinabukasan nakatanggap si Amelia ng tawag mula kay Claire. Ate, mukhang may magandang balita. Nahanap namin si Rachel. Pumayag siyang makipagkita sa inyo pero kailangan niyo itong gawin ng palihim. Papadala ko sa iyo yung mga detalye. Nakaramdam si Amelia ng kaunti na namang pag-asa. Salamat, Claire. Oo, mag-iingat kami. Sumunod sila ni David sa mga instruction na binigay sa kanila. Nakipagkita siya kay Rachel sa isang tagong lugar sa labas ng lungsod. Si Rachel na isang maliit na babae na may pagod na mga mata ay mukhang maingat pero determinado. Salamat sa pagdating ninyo. Saad ni Rachel. Nanginginig ang boses. Hindi ko kayang protektahan si Emily mag-isa. Mapanganib si Mark. Gagawin niya ang lahat para makuha siya. Nandito kami para tumulong. Pagtitiyak ni Amelia. Sisiguraduhin naming ligtas si Emily. Ano ang may babahagi mo tungkol sa mga plano ni Mark? Huminga ng malalim si Rachel. Plano ni Mark na umalis ng bansa. Nililipat niya ang mga operasyon niya at gusto niyang isama si Emily. Iniisip kasi niya na magagamit niya yung anak namin upang manipulahin ako. Naningkit ang mga mata ni David. Kailangan natin siyang pigilan bago pa siya makakilos. Tumango si Rachel. Nakapag-ipon na ako ng ebidensya ng kanyang mga ginagawang mga krimen. Nakatago ito pero kung ibibigay natin ito sa mga otoridad, maaari nilang pabagsakin si Mark Johnson. Nakaramdam si Amelia ng panibagong determinasyon. Tutulungan ka namin. Kunin natin ang ebidensya at siguraduhin mapapanagot si Mark Johnson sa kanyang mga kasalanan. Habang naghahanda silang kunin ang ebidensya, hindi maiwasan ni Amelia ang pakiramdam na unti-unting nabobuo ang mga piraso sa puzzle. Ang daan ay puno pa rin ng panganib, ngunit sa tulong ni Rachel, may pag-asa silang maprotektahan si Emily at masiguro ang kanyang kaligtasan sa wakas. Nagsimula na ang plano. Sina Amelia, David at Rachel ay nagtatrabaho ng sama-sama upang makuha ang mga nakatagong ebidensyang magpapabagsak kay Mark Johnson. Itinago ni Rachel ang mga dokumento at isang USB drive na naglalaman ng mga ebidensya sa isang safe deposit box sa isang maliit na bangko sa labas ng Sydney. Alam nilang mataas ang panganib ngunit determinado silang tapusin ito.
Naging maingat sina Amelia at David sa hotel. Siniguradong hindi mapapansin ng mga tauhan ni Mark Johnson ang kanilang mga kilos. Nakapagkita siya kay Rachel ng maaga noong umaga na iyon. Habang tahimik pa ang mga kalye at nagsisimula pa lamang magising ang lungsod. Sa tulong ni Officer Stevens na nagko-coordinate ng palihim, pumunta sila sa bangko. Pagdating nila, dinala sila ni Rachel sa safe deposit box. Ramdam ang tensyon sa hangin habang binubuksan niya ang kahon at kinukuha ang mga dokumento at USB drive. Dapat sapat na ito para mapakulong siya ng matagal. Saad ni Rachel, ang boses niya ay puno ng pag-asa at pinaghalong takot. Dalhin natin to kay Officer Stevens, sabi naman ni Amelia, nang matatag ang loob. Nagpunta sila sa isang secure na lokasyon kung saan naghihintay si Stevens at ang kanyang team. Habang ibinibigay nila ang ebidensya, naging seryoso ngunit determinado ang ekspresyon ni Stevens. Ito mismo ang kailangan namin. Kikilos kami agad para arestuin si Mark Johnson bago pa siya makakilos laban sa atin. Nasa mga kamay na ng mga otoridad ang ebidensya. Nakaramdam ng pag-asa ang tatlo. Gayunpaman, alam nilang hindi pa sila dapat magpakakampante. Inayos ni Stevens na ilagay si Rachel sa protective custody hanggang maaresto si Mark Johnson. Bumalik naman sina Amelia at David sa hotel. Pagod, ngunit nakaramdam ng ginhawa. Habang nagpapahinga sa kanilang mga kwarto, nakatanggap ng tawag si Amelia mula kay Claire. Narinig ko ang balita. Nagawa niyo na, ate. Talagang natapos niyo na. Wika nito. Salamat, Claire. Sagot naman ni Amelia, puno ng emosyon ng boses. Hindi namin magagawa ito nang wala ka. Kinabukasan, pinatawag sina Amelia at David sa himpilan ng pulisya. Sinalubong sila ni Stevens na may ngiting puno ng ginhawa. Nasa kustodiya na namin si Mark Johnson. Sinubukan niyang tumakas palabas ng bansa pero naharang namin siya agad. Dahil sa ebidensyang ibinigay niyo, may matibay kaming kaso laban sa kanya. Nagkatinginan sina Amelia at David, puno ng malaking ginhawa sa kanilang muka. Napakagandang balita niyan, sabi ni David. Nararamdaman ang pag-alis ng bigat ng mga nakarang linggo mula sa kanyang balikat. Tumango naman si Officer Stevens. Ligtas na si Rachel at inaayos na namin ang pagkikita nila ni Emily. Napakagaling ng ginawa ninyo. Ilang araw ang lumipas, isang pribadong pagkikita ang inorganisa sa isang secure na lugar para sa muling pagkikita ni na Rachel at Emily. Inanyayahan sina Amelia at David na saksihan ang emosyonal na sandaling iyon. Habang yakap-yakap ni Rachel sa Emily, tumulo ang mga luha sa kanyang muka. Salamat, bulong niya kina Amelia at David. Iniligtas niyo kami. Naramdaman ni Amelia ang pagluha rin sa kanyang mga mata. Masaya kami na ligtas na kayo. Saad niya. Lumipas ang mga linggo, naging usap-usapan ang kwento ng Flight 247 at ang inabando ng sanggol. Kinuha ang atensyon ng mga tao sa buong mundo. Itunuring ng mga bayani sina Amelia at David, ngunit nanatili silang mapagkumbaba. Alam ng tunay na bayani ay si Rachel, na walang sawang lumaban para protektahan ang kanyang anak. Nakulong si Mark Johnson sa maraming kaso. Salamat sa napakaraming ebidensyang nakalap ni na Rachel at ng kanilang team. Maraming taon siyang magdudusa sa likod ng rehas. Hindi na makakasakit pa ng iba. Nilagay sa Witness Protection Program sina Rachel at Emily. Binigyan ng bagong pagkakakilanlan at pagkakataong magsimula muli sa ligtas na lugar. Bago sila umalis, nagpadala si Rachel ng taus-pusong liham kina Amelia at David. Nagpapahayag ng kanyang walang hanggang pagpapasalamat. Para sa minamahal naming Amelia at David, walang salitang makakapagpahayag ng aking pasasalamat sa lahat ng inyong ginawa. Binigyan niyo kami ni Emily ng pangalawang pagkakataon sa buhay at hinding-hindi ko makakalimutan ang inyong kabutihan at katapangan. Ligtas kami ngayon at lalaki sa Emily na alam niya na may mga mabubuting tao sa mundo na lalaban sa kasamaan. Salamat sa pagiging aming mga anghel sa kalangitan. Buong pusong nagmamahal, ang inyong kaibigan na si Rachel. Habang binabasa ni Amelia ang liham,
nakaramdam siya ng malalim na kasiyahan. Ang paglalakbay ay puno ng panganib at kawalang katiyakan, ngunit nagtagumpay sila. Ligtas na si Emily at nagtagumpay ang hustisya. Bumalik sa kanilang regular na flight schedules, dala nila Amelia at David ang alaala ng kanilang pambihirang karanasan. Alam nila na anuman ang mga hamon na darating, meron silang lakas at tapak na harapin ito ng magkasama. Kaya't habang patuloy na lumilipad ang Flight 247 sa kalangitan, tumingin si Amelia sa abot tanaw na may panibagong layunin. Malawak ang mundo at puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit alam niyang sa determinasyon at suporta ng mga tao sa paligid niya, posible ang lahat. At pagkatapos ng kabanatang ito, ay simula ng isang bagong paglalakbay. At handa si Amelia na harapin ito ng bukas palad. Alam na gumawa siya ng malaking pagkakaiba sa buhay ng mga taong higit na nangangailangan. Kaya naman kung nagustuhan mo ang istorya natin ngayon ay huwag mo namang kalimutang mag-like. Pindutin mo na rin ang subscribe button para makagawa pa tayo ng ganito kagagandang mga istorya sa susunod pang mga araw.